Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, mag-unboxing tayo ngayon ng nabili kong iPad Air M4 11-inch 256GB. Let's go! Mas pinili kong bilhin to kasi nga kailangan ko sa pag-edit ng mga videos ko. And kahit saan ka magpunta, magagamit mo siya kahit nasa travel ka. Ito nga pala yung wifi at pwede siyang cellular gamit yung eSIM card. So sa loob, tingnan natin kung anong meron. Charan! Ito yung laman. Agad-agad perfect din, di ba? So ang kagandahan nito is naka 256GB ang storage, tapos may touch ID sensor pa siya. So pwede kang mag-set ng lock gamit ang iyong sensor touch ID fingerprint. So, pwede mo siyang enable or kaya pwede kang gumamit ng passcode or password key. So, yung kagandahan dito, pwede kang mag-multiple tab screen. So, it means pwede kang mag-split screen ng kahit 2 or 3 tab na screen. So, napaka-lightweight material niya guys. Tapos, 4 pa yung speaker niya. Tapos, Type-C yung charging port niya. Grabe, napakagaan niya. Akala ko sobrang bigat. Tapos yung may rear camera siya tsaka front camera. So parehas siyang 12 megapixel yung resolution niya. So kung mahilig kang mag video edits, perfect to sa'yo. Lalo na kung marunong ka rin mag drawing. Perfect na perfect sa'yo. Lalo na kung nagamit ka ng Canva and CapCut videos. So, yung laman niya is yung charging cable niya, tapos yung saksakan na adapter na 40 watts. Tapos may laman siyang mga manual, QR code, para sa mga specs at mga function ng iPad Air and technical support. Bago ko makalimutan, big shoutout nga pala sa pinsan ko si Joshua Perez. Shoutout sa'yo. Salamat sa iyong panonood at suporta sa aking YouTube channel guys. So yun nga pala yung sinasabi nilang Magic Keyboard, wala akong nabibili pa. So next time bibili tayo ng mga accessories like keyboard, Magic Keyboard, napakamahal nun. Pag-iipunan pa natin, charot. Ito nga pala yung iPad features niya. So yung screen niya is Liquid Retina IPS display. So wala kang masasabi, sobrang ganda, sobrang linaw ng resolution guys. Maganda pang panoorin din ng Netflix. So ngayon ating i-set up na. So ino-open ko yung power button. Kung kayo ay may Apple ID or kaya meron kayong isang cellphone na ginagamit na Apple, pwede siya mag-sync in. So pwede kayong hindi nagawa ng another account ng Apple ID, kasi yun na lang din ng Apple ID na gagamitin nyo, yung gamit yung isang cellphone na Apple nyo. Pwede siyang i-sync in. So kaya madali ako nakapag-set up. Tsaka ginamitan ko siya ng tethering hotspot kasi nga wala akong wifi. So yun ang ginamit ko. Yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching.